Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ar-ramadana siyaman liyataqarraba ibadahu ilayhi hatta yakuna من هؤلاء المتقين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا وتب علينا واهدنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب. Mga kapatid at mga kababayan mula sa LVM. Oh, LVM. Bakit? Nanibaguhan ka dahil nagbakasyon ka lang, kapatid na adak? Nakalimutan mo na yung LVM na lagi ko yan sinasabi, bro. Di ba? Naalala niyo, LVM? Oh, ikaw Muhammad, nasaan ka napadpad? Ngayon ka lang dumating. Matagal ka na rin nawala. Ha? Nakalaboso ka ba? Ha? Nabisi lang. Nakalaboso siya sa trabaho. Alhamdulillah mga kapatid, tayo ngayon ay nagtitipon sa mga araw na kung saan kalugod-lugod sa Allah. Ang araw ng Biyernes. Sa ating pagpapatuloy sa ating usapin sa kwento ng mga propeta. Tayo ngayon ay nasa pangalawang yugto. Tapos na natin yung part 1 and part 2. Ngayon ay pangatlong yugto ng kwento ni Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Naisip ko kanina, ngayon papunta ko rito, itutuloy ko siya. Ang problema, kahapon, kagabi, hinanap ko yung libro ko, nawawala na naman. So, hindi ko siya nabasa. Hindi ba naiwan dito, kapatid na Sheikh Ali Janabat? Minsan naiwan dito. So, yun ang naging sagabal na hindi ko siya nabasa. So, sabi ko, paano ko ikukwento yun na hindi naman tayo pwede magkwento na galing sa ating mga haka-haka, mga opinion. Hindi, kailangan may basihan. Quran, hadith, at saka doon sa libro na yun. Pero, ipagpaumanin ninyo mga kapatid, naisip ko kasi na since sa Ramadan, kaya kanina tinanong ko si Sheikh Ali kung patuloy pa tayo, mayroon pa tayong patuloy na pag-aaral sa Ramadan, after Jum'ah, dito tayo diretso. At yun, itutuloy-tuloy natin yung pangatlo, pang-apat na yugto ng kwento kay Propeta Musa, alayhi salatu wasalam, dahil ang daming mga aral na mapupulot doon sa kanyang mga kwento. Gusto kong i-highlight yung mga kaganapan na nangyari sa kanya. At yung mga aral na mapupulot doon. At least nagsimula na tayo nung kapanganakan niya at kung bakit siya gusto ipapaslang ni Firaun. Tapos napunta siya sa Madian, nakapag-asawa siya doon, nanganak doon ng dalawa. Tapos bumalik muli siya kay propeta, bumalik siya muli sa pagiging propeta, na pagiging ganap ng propeta. Kasi doon na natuklasan na magiging ganap na siyang propeta. Kasi nung papunta pa lang siya doon sa Madian, hindi pa. Pero doon pa lang, nung inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabihan siya na idhab ila fir'auna fa innahu tagha. Sa isang riwaya sa Quran, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha. Meron din isang aya, napakaganda yung isang aya na napatungkol doon. Idhab anta wa ahuka wala tansa wala tanya bidhikri, wala tanya bidhikri. Na magandang aya ito. May isang pantas. Maganda yung pagka-explain niya dito sa aya na ito. Idhab anta wa akhuka wala tanya fi dhikri. Tatlo ang aral na mapupulot dito. Ibig sabihin, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa, idhab, pumunta ka. Ikaw, damir, anta. Idhaba anta wa akhuka. Kasama mo ang kapatid mo, si Harun. Kanino? Kay Firaun.
Wala tanya, at huwag kang makalimot. Huwag niyong kalimutan ang pag-aala-ala sa Allah. Istimbat dito ng mga pantasabi, ang buhay natin dito sa mundo, pag may alam ka na gagawin mo na kabutihan, na alam mo na gagawin mong mabuti para sa iyong kapakanan, para sa iyong buhay, para sa pagsamba sa Allah, gawin mo. Wag ka nang mag-antay-antay. Fa'ida azamta fatawakkal ala Allah. Pag meron kang gagawin, ay magtiwala ka na lang diretso sa Allah. At gawin mo yun. Huwag mo nang ipabukas ang mabuti mong gawain. Ilang mga tao na ipinagpapaliban ang gustong magawin na mabuti, dumating ang araw na yun, hindi niya natuloy ang mabuting gawain. Inabutan na ng kamatayan. So, ang punto rito mga kapatid, pag may gagawin ka na kabutihan, gawin mo na. Huwag mo na ipagpaliban, lalo na sa paggawa ng kabutihan. Dahil hindi natin panghawakan ng oras at mga nangyayari. Mayroon kang pinaplano, yun pala minsan hindi nagaganap. So, ang buhay sa mundo, pag mayroon kang ginawang kabutihan, magtiwala ka sa Allah, gawin mo agad. Magtawakal sa Allah. Habang may oras, habang malakas, habang dili nakatigulang. Mahirap ang ginagawa. Wala akong pinapatamaan, bro. Tumingin lang ako sa iyo, pero huwag kang mag-isip ng ibang iniisip mo. Hindi ko yun naisip. Wallahi, wala akong naisip. Naisip ko lang ngayon kasi tumawa ka. Tapos, subhanallah, alam mo, minsan maraming nag-aaway-away kasi tinginan lang, nagkakaisip ka na ng masama sa kapwa mo. Di ba? Pero wala akong iniisip doon. Ang punto rito, sa totoo lang, di ba hadith yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, igtamanil khams kabla khams. Samantalahin ng 5 bago dumating ang 5. Isa doon, pag ikaw ay nasa edad na murang edad, bago ikaw ay tumanda. Kasi wallahi, ito yan bro. Tumatanda tayo. Sino sa inyo ang gusto na ayaw tumanda? Istaas ang kamay. Masya Allah. Ayaw tumanda. Ikaw na matanda na, gusto mo pang bumata. Ali, ako rin. Kayo, hindi kayo makatotohanan, bro. Ha? Ayaw nyo na bumata kayo? Isipin nyo, ang ating tagapaglikha, ayaw niya at hindi niya gusto na pumasok tayo sa paraiso na matatanda tayo. Nasa edad tayo ng 33 years old. Yes. Minsan, tinignan ko yung, mayroon akong nakita na picture ko na edad ko, 33 yata. Tapos ngayon na 50 na ako ngayon, 51 na. Sabi ko, bakit parang kahapon lang ang, matigo lang na pala ako ngayon. 51 years old na ako ngayon. Pero ang pag-iisip ko pa rin, parang 20. Oo, bro. Parang hindi tumatanda yung isip ba? Ayun ko. Yun ang feeling ko, ha. Hindi ko alam kung anong feeling nyo sa inyo. Maraming ganun na matanda na siya, pero isip bata pa rin. Ay, magdelikado na. Mas delikado ba yun? Hindi siya. Maraming ganun. Na matanda na sila, pero akala pa rin nila bata. Pero sa totoo lang, gusto nating bumalik sa pagkabata. Laita shababu yaudu yawman. Kasi pag bata ka bro, lahat-lahat pwede mong gawin. Brother Yahya, samantalahin mong pagiging traveler mo. Pag tumanda ka na, hindi ka na makapag-travel bro. Nakakaramdam na ang mga kaso-kasuan mo niyan. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Hakim. Gusto niya na ang kanyang alipin papasok sa paraiso na kailanman hindi tatanda. Edad na 33. Kaya pala bawal magsalita sa atin ng matanda. Kailangan sa atin ay nagkakaedad lang. Nagkakaedad lang. Okay. I take into correction. Tama, correct yun. Nagkakaedad lang tayo. Pero, bakit ba? Sensitibo kayo na marinig nyo na matanda kayo? Di ba? Kasi yun talaga yung tawag dun eh. Yung matanda na yan. Alam mo, minsan dati tumatawag ako na Bapa, Uncle,
Ako na ngayon ang tinatawag na Bapa Uncle. Sabi ko, parang nairita ko, bakit ako tinatawag na Bapa Uncle? Tapos minsan, ang mas masaklap doon, yung tumatawag sa'yo na Bapa, Kaka, Uncle, kaedad mo lang. Sabi ko, bakit naman ganun? Pero doon ko na-realize, bro, na ayaw natin tinatawag tayo na matanda. Kaya tama kasi. Mga kapatid, sa pananampalataya, kung ayaw natin tumanda, gusto natin pumasok sa paraiso, samahan natin. Ang mga usapin sa Islam, ang mga bagay na para mapatibay ang ating pananampalataya at lumapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng ating pagninilay-nilay sa lahat ng anumang mga pag-uutos ng Allah. Sa mga sandaling ito, pangkasalukuyan ngayon sa buong mundo, ang mga Muslim ay nag-aasam-asam at inaantay nila at sabik na silang makapag-ayuno. Wallahi. Kung alam lang natin kung ano ang mga biyaya sa pag-aayuno, gugustuhin natin na sana buong taon ay lahat pag-aayuno. Kung alam lang natin yung mga biyaya, benepisyo, gantimpala na ipagkakaloob ng Allah sa mga taong sila ay mag-aayuno. Alam niyo kung gaano ka-importante ang pag-aayuno, mga kapatid? Una, sa paraiso ng Allah na may ilang pintuan ng paraiso? Sandali. Meron nagsabing 7. Mahilig siguro ito ng gamot ng 7-7. Ha? Sino nagsabi kanina ng 7? Itaas ang kamay. Mabuti ka, Muhammad. Prangko ka. Hindi siya 7, ngunit 8 pintuan ng paraiso. At kasama doon, ang pintuan ng paraiso ay ang Babur Rayyan. Subhanallah. There is a specific gate named Rayyan, one of the gates of paradise, that Allah subhanahu wa ta'ala will grant all those who fast, those who love to fast, alladhina yasumuna wa yuhibbuna as-siyam wa khasatan fi shahr Ramadan al-mubarak wa hadha al-bab khassa lahum. This is a special gift of Allah subhanahu wa ta'ala, that there is a gate of paradise named Rayyan. And the people who will enter in the gate of Rayyan are those who are used to fast during their life in this world. Kaya kung sino yung mga tao na gustong-gusto na laging nag-aayuno sa mga sunna, o lalong-lalo na nananabik siya na gustong-gusto niya maabutan ng Ramadan, kapatid, ang pintuan na ito ay para sa iyo. So ngayon, bago natin kunin ang pagtungkol sa Ramadan, kinuwento na ito ng mga ibang mga ustad natin, at ito kasi ngayon yung pagkasalukuyan. Inshallah, itutuloy natin yung kwento ng yugto ni Propeta Musa sa unang Ramadan. Ang tanong natin, bakit may Ramadan? Bakit may Ramadan? O bakit tayo mag-aayuno? Itaas ang kamay ang sasagot. Bismillah. Para sunugin ang mga kasalanan na gagawa ng mga tao. Masya Allah. Very good. Para sunugin ang mga kasalanan ng mga tao, ng mga Muslim. Kasi sa Ramadan, isa sa ibig sabihin ng Ramadan, hinango ito sa Ramad, salita na Ramad, na sinusunog niya. Ang alin? Ang mga kasalanan ng tao, ng mga Muslim, lalo na kung sila'y nag-aayuno. Sa pamamagitan ng pagtitiis mo, pag-aayuno mo, ang mga kasalanan mo, napapawala niya. At nagkakaroon ka ng maraming gantimpala at biyaya sa Ramadan. Okay, para sunugin. Ngayon, ang tanong ko, bakit may Ramadan? Maiba yung bakit ka mag-aayuno doon sa tanong na bakit may pag-aayuno. May pagkaiba ba yun? Bakit ka mag-aayuno at saka bakit may pag-aayuno?
magkaparehas ba o magkaiba? Magkaiba. Magkaiba. Oh, very good. Naintindihan. Magkaiba. Okay. Kung magkaiba, ano ang kasagutan ngayon doon, kapatid na Muhammad? Masya Allah, namimigay na ng, ano yan, dates? Kumakain kasi ako, nakatingin sila sa akin. Oo nga bro, Masya Allah. Share the blessings. O yun, tama. Nakatingin kayo kay Sheikh Ali Janaban at tayo ngayon ay nagbibigay siya ng dates na may laman sa loob. Chocolate? Anong laman nito? Hindi naman ito chocolate ah. Sige lang. Kumain na kayo habang nanonood. Ako mamaya ito kakainin. Panghimagas mamaya. So, ano yung tanong ko? Nasagot na yung bakit ka mag-aayuno. Ngayon ang tanong, bakit may Ramadan? Bakit may pag-aayuno? Sagutin mo, Muhammad, dahil ikaw ang unang sumagot na naintindihan mo ang tanong. Ha? Pag-uutos ng Allah. Bakit may Ramadan? Pag-uutos ng Allah. Correct. May sense. Sino pa yung mas malapit na kasagutan? Bakit may Ramadan? Oh, Abdurrahman. Nga naman. Kaya ito ay ginagawa ng mga sinaunang propeta, Ustad. Nakasanayan na sinusunod ng mga sinaunang propeta. Dahil daw ginagawa ito ng mga sinaunang mga propeta at dapat din natin gawin. Okay? Aha. No, bro. 5 haligi ng Islam. O kasi ito kasama sa 5 haligi ng Islam. Di ba? Oo. Correct. Kasama sa 5 haligi ng Islam, ginagawa ng mga sinauna, ito'y pag-uutos ng Allah. Bakit may Ramadan? May connection pa rin ba doon sa mga sagot ninyo? Dahil dito lang kung dito ang Quran. Bakit may Ramadan? Bakit may pag-aayuno? Dahil dito na kumpleto ang Quran. Nandito tayo sa second industrial, ikaw gusto mo pumunta sa Batha. Iugnay natin, ilapit. Oh, engineer. Bakit may Ramadan na upang subukan ng tao kung sino ang tunay na may takot kay Allah? Masya Allah, very good. Malalim ang sagot. Bakit may Ramadan? Kasi pagsubok at gusto subukan ng Allah kung sino yung totoo sa mga naniniwala. Pakinggan natin ang bakasyonista na bagong galing sa bakasyon. Si Ustad Adam. Hindi naman kailangan tumitingin ako sa iyo, Adam. Sagutin mo lang yung tanong. Anong sagot mo? Bakit may Ramadan? Dahil ang Ramadan ay kabilang sa buwan ng Hijri. Masya Allah. Bakit may Ramadan? Ito ay mabiyayang buwan. Alam mo, hindi ko alam. Uminom na kayo ng kape kanina? Ha? May mga punto correct yun pero yung pinakatumpok ba? Yung pinakatumpak na kasagutan. Bakit? Yung mga sagot nyo, oo, malalapit siya. Pero gusto natin yung pinakatumpak. Try ko, Ustad. Try ko. Ha? Ang tanan nga inyong mga gisagot ay tanan mag-igagaw. Igagaw ra ba dahil sila? Uy, magpipinsan-pinsan lang yan. It's connect to each other. Mga kapatid, pinakasagot ayon sa ibang mga pantas. Ang pag-uutos ng Allah, hindi pwede natin itanong. Yun ang totoo. Bakit may sala? Bakit may zakah? Itatanong mo pa yun?
Anong pinakadalil natin sa Quran? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi mo pwede tanong sa iyong Panginoon bakit niya ito ipinag-utos. Ngunit tayo ang tatanungin, lilitisin sa araw ng paghukom. Sa kung ano ginawa ba natin ang kanyang pag-utos? Isinabuhay ba natin ang kanyang pag-utos? Yan. So kung tatanungin natin, bakit may pag-aayuno? Bakit may Ramadan? Kasi ito ay pag-uutos ng Allah at hindi natin kailangan itanong ang kanyang mga pag-uutos, ang kanyang batas. Ngayon, kung sasaliksikin natin anong benepisyo, ano ang mga biyaya ng Ramadan, mafadlu Ramadan, as-siyam, dito natin malalaman ang lahat ng mga kasagutan ninyo ay nagkakaugnay-ugnay na kung bakit ay dahil ito ay para sa sarili nating kabutihan. Sa sarili mong benepisyo. Walang ibang makikinabang niyan. Ikaw lang na mag-aayuno, bro, Muhammad. Una, si Allah o ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng kanyang pag-uutos, ang kanyang mga batas, ay ito ay lahat makakabuti sa sangkatauhan, sa mga mananampalataya, sa kanyang mga alipin. Walang ipinag-utos ng Allah na ito ay hadlang o makakasama sa iyo. Lahat ito sa sarili mong kabutihan, physical, mental, spiritual. At doon ka susubukan kung ikaw ba ay tunay na mananampalataya. Ganun yun. Ngayon, ano ang mga benepisyo ng pag-aayuno? Ano ang ating makukuha ng mga biyaya sa pag-aayuno? Ang dami. Di mabilang, mga kapatid. Dahil sa pag-aayuno, dito tayo una nagkakaroon ng tunay na pagbabago para magkaroon ka ng malakas na ugnayan sa iyong tagapaglikha. And every one of us has a chance and an opportunity to be closer to Allah. Lahat, bawat isa sa atin, magkakaroon ng sariling ugnayan, na espesyal na ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at mapapaloob ka sa Kanya, sa Kanyang habag at awa, dahil sa pag-aayunong ito. Isipin niyo, mga kapatid, kung halimbawa walang pag-aayuno, halimbawa lang, assuming, alam natin ng lahat ng pag-uutos ng Allah ay para sa ating sariling kapakanan at kabutihan. Kung walang pag-aayuno, buong taon, ang buhay natin ay lagi na lang sa trabaho, sa pamilya, sa sarili, sa mundo, makamundong bagay lahat. Totoo. Kasi yun yung daily routine sa loob ng isang taon. Nag-uopisina ka, nakikipag-ugnayan ka sa mga tao, transaksyon, sa pamilya mo, nag-aaral ka, nakikipagkalakaran ka, nag-travel ka. Lahat ng ginagawa mo, makamundong bagay, at of course, correction, sa Islam, ang kagandahan ng ating relihiyong Islam, oo nga, gumagawa tayo ng makamundong bagay kasi nandito nga tayo sa mundo, pero ang kabutihan nito, itong makamundong bagay na ginagawa natin, pwedeng pagsamba sa Allah kung inuugnay mo ito sa Allah. At ito'y ginagawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang beses na natin yung sinabi na ikwento, mag-aral ka, mag-opisina ka, magpakain ka sa tao, makinig ka, matulog, kumain. Lahat ng ginagawa mo, ikaw na babae, nagluluto, nakikitungo ng mabuti sa mga anak mo, sa asawa mo, lahat yan pagsamba sa Allah. Pero kung bakit naiiba ang Ramadan, kaya sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu amalu bani Adam lahu illa as-sawm aw illa as-siyam
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Hadith Qudsi na sinabi ng Allah na ayon sa pagbigkas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga gawaing mabuti ng mga anak ni Adan ay sa kanila yun. Mapapala nila, ibibigay sa kanila. Ngunit ang pag-aayuno, maliban sa pag-aayuno dahil ito ay sa akin. At ako ang espesyal na magbibigay gantimpala dito sa kanila. Bakit kaya nasabi na gano'n yun ng ating tagapagsalita? Anong pagkaiba nun sa mga ibang gawain natin? Sa Ramadan, may pagsasakripisyo ng pagtitiis. O bakit wala bang pagtitiis, pagsasakripisyo sa pag-hajj, pag-uumrah, sa pagsasala? Hindi ka ba nagtitiis bro? Pag nagsasala na nag-aadhan ng alas 5, 5:20, tapos tulog-tulog ka, tapos gigising ka, hindi ka ba doon nagsasakripisyo? Kapatid na Muhammad? So, yun pala eh, nagsasakripisyo. So, we want to make something different. Bakit ang Ramadan? Na ang Allah mismo magbibigay na special na reward. Bakit? Hindi ba siya magbibigay ng reward doon sa mga ibang mga gawain natin? Di ba siya? Sino ba nagbibigay ng reward? Siya, di ba? O bakit itong Ramadan? Special sa kanya. At siya mismo ang nagsabi na ako mismo ang magbibigay sa kanya. Ano ang pinagkaiba nito sa mga ibang mga gawain? Umiisip ngayon si traveler. Traveler, saan ka magta-travel mamaya? Huwag ka na pumunta dun sa swimming pool ng mga Bangladesh. Nako. Anong sagot? Engineer. Dahil, katulad sinabi ko, si Allah lang nakakita sa atin. Kumbaga, sa ating pagpa-fasting, hindi to, kumbaga, yung iba, pwede magtago. Masya Allah. Pwedeng dayain. Pwedeng dayain. Pwedeng Kasi dayain. Allah, nakikita kami. Walang pagdadaya ya Muhammad. Isipin mo. Correct. Lahat ng mga gawain natin, lantaran, nakikita. Pwedeng dayain. Correct. Totoo yan. Pwedeng dayain. Pero maliban sa pag-aayuno, maski dayain mo, ang nadadaya mo sarili mo. Dahil alam at batid ng Allah. At sa totoo lang, dahil sa Ramadan, dito natutuklasan kung sino yung tunay na may malakas na ugnayan sa Allah. At dahil dito ka nagkakaroon ng, kumbaga sa cellphone, ito yung time na dapat kang mag-charge. Magcha-charge ka ng 1 month, isang buwan na pagcha-charge para mapuno ang cellphone mo. At pag napuno na yan, malakas na ang connection niya sa internet. Lahat pwede mo nang makita sa internet, kapatid. At pag walang internet at walang cellphone mo na lubat, unsa siya karon? Tapon na lang siya kay walay silbi. Hindi, Ustad, papakinabangan pa yan. Alam mo, selfie. Yan. Umahilig mag-selfie. So, ibig sabihin mga kapatid, ang buwan ng Ramadan, ang binibuild up nito ay para magkaroon tayo ng sariling ugnayan, lakas loob, magbalik loob, at maging matatag, at maging matakutin sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang mga ibang mga pag-uutos, oo, nag-uugnay din siya para magkaroon ng takot sa Allah. Pero, iba ang Ramadan. Dahil sa Ramadan, bukod sa sinusunog ang mga kasalanan natin dito, napapawala niya, dito tayo totoo na nagiging matotoo sa ating sarili, na nagiging matakutin tayo sa Allah. Anong sinabi niya sa suratu Al-Baqarah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
la'allakum tattaqun. Ay at-taqwa. Hada huwa al-wasila. Hadihi al-wasila wa hada huwa hadafuna an nataqarrab ila Allah bi annana nasumu fi syahri kamil liwajhi Allah, para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng iba. Walang ibang tao, walang ibang nilalang. Kaya ito ay sinasabihan natin ang mga Muslim na nag-aayuno, na gusto kong mag-ayuno, it's about time para mag-diet. Nag-diet daw sa pag-aayuno, wala, tumaba tuloy siya at dadagdagan pa ang kilo niya. Kaya nga naman kay busaw. Daghang gikaon sa buwan ng Ramadan. Daming binili, mga prutas, dinubli ang kain niya. Ano ba ito, nag-Ramadan ako na hindi ako nakakakain ka para mag-diet? Tapos, bakit tumaba ako? Una kasi, ang layunin mo, bro, sister, para sa Allah, mag-ayuno ka. Hindi dahil sa oras na ikaw ay mag-ayuno, dahil para mag-diet. Ang lahat ng gawain ng Muslim para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong aya, sinabi ng Allah, o kayo na mga mananampalataya, ipinag-utos ko sa inyo, o ito ay ginawang obligado sa inyo, ay kutiba ma'nahu farada, aujaba, kutiba, kullu hadi mutaratif, bilugatil Arabiya. Ibig sabihin ito ay ipinag-utos. Ibig sabihin ito ay, ano pa yung pinag-utos sa Tagalog? Itinagubilin. Inubliga. Ano pa? Kukunti lang pala ng mga mutaradif ng Arabic, ng Tagalog. Hindi katulad ng Arabic. Kaya sinasabi nilang al-lugat al-Arabiya, lugatun wasi'ah, lugatun ghaniyah. Isang kataga na salita, ang daming ibig sabihin. At iba-iba ang mga ibig sabihin. Ngayon, ipinag-utos, inubliga ko sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa katulad ng pag-uutos ko sa mga nauna sa inyo. Dahil hindi lang ito para sa inyo na mga umma ni Muhammad. Ito rin ay pinag-uutos sa mga nauna na binigyan ng mga kasulatan, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Ngunit sa kanilang pagbabago sa kapag-aayuno at sa batas ng Allah, yan, kayo ay manatili na mga Muslim na huwag nyo silang gawin sa katulad ng kanilang pagbabago. Kaya dito, sa aya na ito, sinabi ng Allah, ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Dito natin makikita ng ating relihiyong Islam ay magaan at hindi pabigat at hindi parusa na yung ibang nagsasabi, ang hirap kasi mag-Muslim. Bro, magdasal ka na. Hindi po pa muna ako magdadasal kasi kabataan ko pa. At mahirap maging ganap na Muslim. Isipin mo mag-aayuno ka isang taon, tapos ikaw ay nagdarasal ng 5 beses isang araw. So kailan na ako magbabalik loob? Pag ako ay nag-hajj na, at doon na ako mag-hajj sa oras na mga edad ko, mga 50, 60, o 70, o anong edad na gusto niya, hindi umabot sa buwan na yun, sa taon na panahon na yun. Ano nangyari? Inabutan siya ni kamatayan. Kaya ang gawain, bro, nakabutihan, kanina yung sinabi ko sa inyo, ay huwag ipagpaliban. Mabuting gawain, gawin mo na. Nakalimutan ko yung mga istimbat ng ayat na yun. Kasi ang ganda yung ayat na yun eh. Idhab anta wa akhuka wala taniya fi dhikri. Ikaw, Musa, umalis ka, gawin mo ang da'wa, gawin mo ang kabutihang mabuti. Ikaw na Muslim, engineer ka, gawin mo yung gawin mo, nagawain mo na mabuti.
Huwag mo nang ipagpaliban kung alam mong mabuti, kung nagkakaroon ka ng pagdududa, kung saan ka malapit, doon ka gagawin, at magtawakal ka sa Allah. Manalig ka sa Allah. Pagkatapos, ang paggawa, hindi kaya na mag-isa. Kapatid na Abdullah, ang buhay dito sa mundo, ang gawain dito ay you cannot do it alone. You need someone to help you. You need collaboration from others. Kailangan natin na may kasama. Kaya mismo pati sa paggawa ng mga pag-uutos ng Allah, lahat tayong magkakasama-sama. Sa pag-hajj, pag-uumra, magkakasama-sama. Grupo. Sa pag-aayuno, ganun din. Walang pag-aayuno na sasabihin na ang pag-aayuno sa 10 araw ay para lang sa mga leader, para lang sa mga mayor, mga king, gobernador. Sa susunod, yung mga mayayaman, o di kaya mga babae lang. Sa susunod, yung mga kabataan. No. Lahat sabay-sabay. Kaya ganun din ang pag-uutos sa pagpunta sa masjid sa mga kalalakihan, sabay-sabay din. Lahat pare-parehas. Dahil yan ang paggawa ng pagsamba sa Allah na majmu. May mga pagsamba na paramihan. May mga pagsamba na ikaw lang mag-isa. So ngayon, sa buwan ng Ramadan na ito, mga kapatid, doon sa aya, yung sa kanina, idhab anta wa ako, sa buhay natin dito sa mundo, pag may ginawa ka, nakabutihan, pagsamba at trabaho sa mundo, isipin mo, hindi mo kaya na mag-isa. Tama yung sinasabi nila na, no man is no man is an island. Walang tao nag-iisa sa mundo. Kailangan may kasama. Kailangan may asawa. Kailangan may duwaya. Hindi, Ustad. Yung gusto lang magduwaya. Pero hindi lahat. Kasi meron naman gusto lang niya isa lang. Masya Allah. Maswerte yun. Ang babae na gusto niyang isa lang. Pero hindi lahat. Kasi may mga babae din na nagsasabi sa asawa niya na, sige, magduwaya ka. Gusto ko pa. Isang balik Islam, bro. Nagtaka ako sa kanya. Ikinuwento siya sa akin, Ustad, nung pagbalik Islam ko, alhamdulillah, binyayaan ako ng Allah. Napaka-supportive ng asawa ko. Tapos sabi niya, nagbalik Islam ka, bakit ikaw lang? Isama mo ako. Subhanallah. So nagbalik Islam yung babae. Wala siyang narinig sa Islam. Hindi siya nagsabi ang asawa niya na magbalik Islam ka. Nagbalik Islam din siya. So nung nagbalik Islam siya, nag-aral siya sa Islam, nalaman niya sa Islam na pwede at hindi pinag-uutos, hindi wajib na mag-asawa ng duwaya, 2, 3, 4. Sabi niya, kung gusto mo magduwaya, sige, susuportahan kita. Bakit ayaw mo magduwaya? Bakit sabi ng balik Islam na ito? Bakit ba sinasabihin mo ako na magduwaya ako? Hindi ko yan iniisip. Tapos ikaw itong mag-isip-isip niya. Mamaya pag nakaduwaya ako, masasaktan ka lang yan. Sabi niya, hindi. Ready ako. Tanggap ko. Kasi pag pinayagan kita na magduwaya ka, ako kaya ang magiging reyna ng mga kababaihan ng mga asawa mo sa paraiso. Kaya gusto ko yun na manatili. At kung gusto mo, susuportahan kita. Ano? Sana all? Hindi pwede sana all, bro. Iba-iba ang mukha. Iba-iba ang tao. Hindi pwede sana all. Kasi, case to case. Pwede siya. Kaya niya. Ikaw na mahilig magduwaya. Walang kakayanan. Hindi lang, bro, sa hindi walang kakayanan. Katakutan mo ang Allah. Baka magduwaya ka, yun pa ang magiging kapahamakan ng buhay mo. Maiiwan mo ang obligasyon mo sa unang asawa mo, sa mga anak mo. Makakalimot ka na sa Allah hanggat matanggalan ng karapatan ang bawat isa. At kung ikaw ay mag-aasawa ng pangalawa, yung kabutihan ng unang asawa mo, makikita mo ba sa pangalawa, pangatlo? Ikaw na sabi mo na baka gusto ko pang manganak sa pangalawa, pangatlo. Sigurado ka ba na magkakaroon ka ng anak? Maraming nagduwaya, mga kapatid. Wallahi, naging miserable ang buhay. Totoo yan.
And we have to be frank. Ang ating reliyong Islam ay nagututos ng kabutihan kung makakabuti. Kung alam mong makakasama sa'yo, huwag mo nang paghimasukan. At yan ay bibigyan natin yan ng hustisya, ng Islam, sa araw ng paghukom, bawat isa sa atin ay lilitisin. Ikaw na mahilig magduwaya, ngayon, naging makatotohanan ka ba sa mga asawa mo? Bakit ka nag-asawa ng pangalawa? Kinalimutan mo na si una. Naging pabaya ka na sa mga anak mo. Parang naging mas mahal mo at malaki ang sustento mo sa pangalawa dahil mas sexy, mas bata yung isa. Marami ng anak, lumaki na yung tiyan niya dahil ikaw ang dahilan kaya lumaki ang tiyan niya ng misis mo. Ikaw nagbuntis-buntis sa kanya. Tapos ngayon pinabayaan mo na. Nasaan ang justisya ng Islam, mga kapatid? Kung ikaw ay nagnanais niya. Wallahi, mabuti pa yung isa na mabuti. Mga kapatid, kung bakit ka magduduwaya, tanong mo sa sarili mo, ito ba ay para sa Allah o para lang sa sarili ko? At kung hindi para sa Allah, huwag mo nang gawin. Dahil mas mamamahalin ka pa ng Allah. Hindi ko alam bakit ako napunta dyan. Ano bang inuusapan natin ngayon kanina? Pag-aayon. Bumalik tayo sa pag-aayon. Pag-aayon. So bakit ipinag-utos? Dahil makakabuti sa atin, hindi natin pwedeng tanungin ang kagustuhan ng Allah dahil ito ay maraming mga benepisyo. Ngayon, pag-usapan yung takwa. Kasi ito yung tunay na layunin. Yung magkaroon ka ng tunay na takot sa Allah. Wallahi mga kapatid, ya Allah, pagkalooban kami ng tunay na takot sa iyo. Allahumma amin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Mga kapatiran sa Islam, pag ikaw ay nagtaglay ng tunay, ang tinasabi ko rito, tunay na takot sa Allah, wallahi ang tamis ng buhay mo. Ang tamis ng pananampalataya mo. Ang sarap ng buhay ng isang Muslim. Na kung ikaw ay may tunay na takot sa Allah, maski ikaw ay Muslim na may problema sa iyong kalusugan, maski ikaw na isang Muslim na walang pera, walang trabaho, naiwalay sa asawa, mga anak mo, ang dami ng problema mo, ano man ang problema mo. Pero pag ikaw ay nagtataglay ng mayroong tunay na takot sa Allah, mawawala ang lahat. Huwag lang mawala sa atin si taqwallah. Ang pagiging tunay na takot sa Allah. At isipin nyo, ito ang tunay ng layunin ng Ramadan. So ngayon, ano ang takwa? Anong takot sa Diyos? Pagkatakot sa pagkasala? Pagkatakot sa impyerno? Sa Allah. Pagkatakot sa impyerno? O, idagdag mo bro, pagkatakot sa impyerno na pwedeng makapasok doon ang taong naging pabaya. Ano pa? What is taqwa? Ma ta'rifu taqwa? Alam mo, may isa na nabasa ko na kitab. Matagal na, nung unang panahon pa yun, pero hindi ko lang matanda masyado kasi magtigulang naman ba eh. Alam nyo, wallahi, gusto ko to sabihin sa mga kabataan. Habang bata pa kayo, mag-memorize kayo. Kasi pag oras na tumanda na 50 plus ng edad mo, ma-memorize mo yan, makalimutan na naman agad. Bakit kaya Abdurrahman? Kay tigulang naman. Humihina lahat. Di ba, bro? Okay, so, ang takwa, si Ali Tantawi, ang takot sa Allah daw, yung parang, mayroon kang kasuotan, na yung kasuotan mo na yun, ay naglalakad ka sa isang hardin, na masukal na daan, na maraming mga tusok-tusok, sa dami ng mga halaman at mga uri ng mga tusok na yun, yung damit mo, o ikaw mismo, ayaw mo na matusok. Ayaw mo na makalapit.
tukso at ayaw mong matusok. Bakit mo ako tinutusok? Mahapdi ang tusok na yan. So, ibig sabihin, umiiwas ka dun. Yun ang takot sa Allah. Na ikaw, alam mo itong mga fitna na ito, na mga magiging magkakaroon ka ng kasalanan, ang dapat mo dito ay iniiwasan mo siya. Kasi yun ang totoong takot sa Allah. Ijtinabu nawahihi. Ang pag-iwas mo doon sa mga ipinagbabawal. Ang problema, bakit gustong-gusto mo doon, Muhammad? Ha? Nakakaakit. Mahilig kasi ito sa nakakaakit. At tayo rito, Muhammad, nakakaakit. Kasi nakakaaliw. Ligaya. Ha? Tama naman siya, bro. Wallahi, wag tayo tumawa. Dahil totoo yun, nakakaakit. Ayun, masarap daw ang bawal. Wallahi, hindi ko alam. Bawal ang baboy? Masarap ang baboy? Ayun ko, siyempre, masarap ang baboy. Yun na yung mga Kristiyano, kinakain nila. Dati, di ba? Kinakain, masarap. Pero, anyway, yung takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na nasabi din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huffatin naru bil makarih. Huffatin naru bis syahawat. Ang impyerno ng Allah ay napapalibutan ito ng mga nakakaakit, ng mga syahawat, na maski matinik, ambot di ay sa imong kinabuhi na ganahan pagyud ka na muadto dito. Wala nang masakit. Bakit mo pag gustong-gusto pumunta doon? Bay, nginto ka pinudip. Di ka pinudip ka, piligro. Kasi, kung titignan natin sa hadith na yun, sabi ni Propeta Muhammad, ang impyerno ng Allah ay napapalibutan nito ng mga syahawat. Yung mga nakakaakit na gustong-gusto na gawin ng tao. Yun pala yun. So dahil gusto mo yun, gusto niya ng haram, gusto niya ng ipinagbawal. Subhanallah mga kapatid, ano ba ang bawal? Ano ba ang haram? Mali at hindi makatotohanan ng sinasabing masarap ang bawal. Dahil kung masarap ito, bakit pag nagawa mo, nagsisisi ka at nagkakaroon ka ng mga side effect? Ano? Ulitin mo, Ustad, sinabi mo, mayroong side effect sa paggawa mo ng haram. Lahat ng haram, name it. Sabihin nyo lahat. Bandang huli, anong epekto nito? Masama. Sa utak mo, sa buhay mo, sa sarili mo, sa kapakanan mo, at doon mismo sa inaalagaan mong reputasyon. Reputasyon. Naalala ko tuloy yung nagtuturo sa amin sa College of Law na professor namin. Mayroon daw babae na ni-rape. Sabi, what do you want to preserve? Your reputation? Tapos sabi niya, repetition. Repetition. Kasi gusto ko rin gawin. Sabi ng judge, why you need to repeat? No, not repetition. Reputation. Reputation. Bro, ang haram, pag nagawa mo, lahat masisira. Ang reputasyon, ang dignidad mo, ang spiritual mo, ang mental mo, ang iyong pangangatawan. Lahat yan. Wallahi. At pag na-secured mo naman at ikaw ay nakontrol mo na hindi mo gawin, lalo kang napapalapit sa Allah. At lalo kang lumalakas. At kaya mo labanan si haram.
Kasi ganun din ang paraiso na nature pala ng tao na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huffatil jannatu bil makarih. Ang paraiso ng Allah ay napapalibutan ito ng mga bagay-bagay na ipinag-uutos na hindi gustong gawin ng tao. Ang alin? Pag-aayuno, pag-hajj, pag-umrah, pagdarasal, pagpapatira pa, pagbibigay ng sadaka, pagbibigay sa mga mahirap, lahat ng mga mabubuting gawain, karamihan sa tao iniiwasan nila ito at ayaw-ayaw nila o napipilitan lamang sila. Mga kapatid, ang tunay na mananampalataya hindi ganun. Ang tunay na Muslim, gustong-gusto niya, voluntarily willing why he is doing such good action in ibadah, it is because for the sake of Allah, and he loves to perform worship to Allah subhanahu wa ta'ala, such a good deeds. Hindi tayo napipilitan sa Islam sa paggawa ng kabutihan. So, kung iisipin natin mga kapatid, ang pag-aayuno ito yung binibuild up at ito yung itinuturo niya sa atin. Na maging matakutin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wallahi sa totoo lang, lagi ko isa ito sa mga paborito ko na laging sinasabi ng kasabihan ng mga Arabo. Dahil sa takot sa Allah. Al-mar'u, idha lam yalbas libasa tuqa, taqarruba uryana wa in kana kasiya. Wa khairul libasil mar'i at-taqwallahi azza wa jal, wala khaira liman kana asiya. Ang isang tao, pag hindi siya sumuot ng kasuotan ng takot sa Allah, ay siya ay alalaong baga, hubot-hubad. Nakakahiya tignan. Wala siyang hiya para panghayop. At ang tunay na pinakamabuting kasuotan ng tao na dapat ang bawat isa sa atin ay magtaglay ay ang takot sa Allah. At walang kabutihan sa taong makasalanan. Ang taong makasalanan, swail na laging sinusunod ang kagustuhan ng sarili, walang kabutihan sa kanya, bro. Dahil ang tunay na pinakamabuti sa atin na nilalang dito sa mundo ay ang sino man ang magtaglay ng tunay ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ang pinag-utos ng Allah sa mga nauna sa atin. Sa mga naunang mga propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا, pinagsabihan namin, pinayuhan namin, pinag-utusan namin ang mga nauna sa inyo. Ikaw, Muhammad, at ang iyong mga umma, at ang iyong mga tagasunod, lahat kayo, na kayo ay maging matakutin sa Allah. At isipin mo ang buwan ng Ramadan na kung saan tayo bukas isang araw o mag-aayuno tayo sa buwan ng Ramadan, isang buwan ng pagsasanay, ng pagpigil ng sariling kalaswaan, ng sariling pagnanasa, ng sariling kagustuhan sa mga bagay na ipinagbawal at sa mga bagay na pwedeng gawin. Ngunit sa buwan ng Ramadan na ito ay lubusan ito'y lilisanin at tatalikuran para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sipin mo yun, iiwasan mo sa buwan ng Ramadan kung saan ikaw ay magsasanay. Dito sa buwan lang na ito na magaganap. Kaya mga kapatid, mga turo na kabutihan ng Ramadan. Ano ang mga turo nito na kabutihan? Ano yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At sasabihin ko to sa mga kamusliman. Lahat tayo sabihin natin ito sa sarili natin. Kung tayo ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at hindi natin napigilan ang sarili natin o hindi natin nakontrol ang sarili natin sa mga ipinagbabawal na gawain na hindi gusto ng Allah, nangangahulugan na isipin mo na baka ang iyong pag-aayuno ay hindi tinatanggap ng Allah. Bakit?
Dahil ang pag-aayuno, mga kapatid, hindi lang ang layunin ay ang pagpigil ng pagkain o inumin o tumabi ka sa asawa mo sa bandang araw, ngunit ang mga pwede rin na ipinag-utos na ipinagbabawal dito ay ikaw ay iwasan mo ang mga ipinagbabawal na gustong-gusto mo. Ano yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qawl az-zur aw amalan bi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu aw fima qala aw fima ma'na hadal hadith. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang hindi niya pinigilan ang mga pananalita na masama, ang paglilibak sa kapwa, astaghfirullah, ang dami nito sa ating mga kapatid. Sa mga kakababaihan lantaran nito. Ganun din sa mga kalalakihan dahil nahawaan din sila. O ganun din sila. Ang sino mang hindi niyang pinigilan ng pananalita ng masama at mga gawaing masama sa buwan ng Ramadan, katotohanan si Allah ay hindi nangangailangan sa inyo na kayo ay magutom, mauhaw o mapagod sa iniwasan ninyo ang mga pagkain na ito. Ano ibig sabihin nun, bro? Ibig sabihin, ang layunin ng Ramadan, ano? Ang umiwas sa mga ipinagbabawal. Nag-aayuno ka, hindi ka kumakain, hindi umiinom, tapos pupunta ka dun sa kabilang bahay, sa kwarto, sa isang kapitbahay mo. Hoy, buksan mo ako, meron akong balita sa iyo na bago. Hindi mo narinig? Umaga, bro. Nagfa-fasting ka pa. Yun ang sasabihin mo sa kapitbahay mo. Buti na lang yung kapitbahay niya, Astaghfirullah, wag yan. Masama yan, buwan yan ng Ramadan. Hindi man ka nga, importante na nasa nalaman mo. Sabi ko sa'yo, Astaghfirullah, tapos sasabihin naman niya, Sandali, bago ka bumaba. Parang hindi ko masyadong naintindihan. Sinabi mo, sino yun? Nagkasalan na kayo ngayong dalawa. Umiiwas kayo, buwan ng Ramadan, pero interesado si dalawang marites. Wallahi mga kapatid, sa totoo lang, hindi natin napapansin na isa sa pinaka-kabairud dhunub, pinakamalaking kasalanan sa Allah, ay ang paglilibak sa kapwa. Na halos karamihan sa atin, akala natin napakadali lang. Yung okay lang. Alam niyo ang paglilibak sa kapwa? Uulitin ko to. Alam ninyo eh. Pero for the sake of, awakening, for the sake of to reminding ourselves, al-ghiba huwa dhikru akhaka bima yakrah. Ang paglilibak sa kapwa, paninirang puri sa kapwa, kapamaganta sa Mranaw, backbiting sa English, sa Bisaya, ano? Pares gyapon paglibak. Sa Maguindanao. Paglibak. Parehas. Masya Allah. Ang mga Maguindanao pala, naging social na ngayon yung salita nila. Kasi akala ko, karamihan ng salita nila, galing din sa Maranao eh. Pamamagantas kanyan. Pero ngayon ko lang na-discover na mayroong salita sila na malapit sa Tagalog na paglibak. Paglibak, bosa. Bro, yan ang hindi maiwasan ng dila. Minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam may dumating sa kanya, sugo ng Allah. Ang babaeng ito, lahat ng mga gawaing mabuti sa Islam, laging nag-aayuno ng mga sunnah. Sa Ramadan, nag-aayuno ng kumpleto. Nagdarasal ng kumpleto. Gumagawa lahat ng kabutihan. Pero sugo ng Allah, ang kanyang dila ay yu'dhin nas. Ang kanyang dila ay mapanira sa mga tao. Ang kanyang dila laging nagmumura, laging naglilibak, nakakapagsalita ng masama sa kapwa-tao.
Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi mga kapatid, si Propeta nagsabi dito, fahiya finnar. Siya ay doon sa impyerno. Ang babae na maski gaano mabuti ang ginagawa mo, pero yung dila mo pala ay masyadong makamandag. Magsalita ka, may tao na ganun bro, nakakapagsalita ng masama? Marami, di ba? Ako, isa na ako doon. Alam ko ang sarili ko. Oo, nakakapagsalita ako ng minsan ng masama. Lalong-lalo na pag galit na ako, nakakapagsabi ako ng masama sa sinong pinapagalitan ko. Wallahi mga kapatid, it's about time for us to repent. Kasi yun si Satanas. Minsan pag nagagalit ka na, isipin mo hindi na ikaw yun. Si Satanas, sinasanaban ka na ni Satanas. Kaya sa buwan ng Ramadan, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag may isang tao na gusto makipag-away sa'yo, nagsalita sa'yo ng masama, ang sabihin mo lang, inni saim. Mashallah. Na-experience ko na yan. Dati, nung nandun ako doon sa lugar na kung saan nandun ako, meron na akong muntik may makasagutan, makaaway. Tapos naisip ko yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ko lang, wallahi inni saim. Ngumiti ako bro, na tinignan ko, nagalit yung tao sa akin. Gusto na niyang makipagsuntukan sa akin. Ganun din ako. Hindi ko alam bakit ganun. Nangyayari yun, Ustad. Kahit sino naman, nangyayari yun. Tapos, ngumiti ako sa kanya. Wallahi inni saim. Nung ngumiti ako sa kanya na nagsabi ako na katotohanan, ako'y nag-aayuno. Parang natunaw siya bro. Sa hiya niya at sa yung guilty siya, akong pwede lang lumuhod sa akin. At nung tinalikuran ko na siya, wala ng tao, hindi mapakali, pumunta sa akin, niyakap niya ako, umiiyak. Ustad, Sheikh, wallahi hindi ako alis dito pag hindi mo ako napatawad. Tumingin ako sa kanya, umiiyak siya. Hindi ko alam bakit din ako naiyak. Bakit ganon? Ganon bro ang tao. Itong buwan na ito, pagtuturo niya ay ang pagpapatawad. Ilang mga tao na hanggang ngayon hindi pa sila nagpatawad sa kapwa. Itaas ang kamay sa inyo, hindi pa nagpatawad sa kapwa. Oh, Masya Allah. 1, 2, 3. Kayo, hindi kayo prangko sa sarili nyo. Tinatago-tago nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang Allah, si Allah may alam niyan kung meron kayong tinatago. Bro, kayong 4, 5, o kahit sino sa inyo. Ako rin, meron din. Sasabihin natin sa sarili natin, oras na ya Allah, pinatawad ko sila para sa'yo. Allahumma amin. Ang gaan. Parang natanggalan ka ng tinik. Ikaw na nandyan pa yung tinik, ayaw mo tanggalin? Bahala ka sa buhay mo. Ikaw yung may sakit ng puso. Ikaw yung hindi makatulog. Ikaw yung bago matulog, naiinis, gustong gumanti. Yang mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang tunay na sugo na siya ay nagpapatawad sa sino mang nagkakasala sa kanya. Kaya ikaw, ako, bawat isa sa atin, alamin mo na bago ka rin magpatawad, yung ding mga tao na mapanlinlang, yung mga tao na kumuha ng hindi niya pagmamayari, pera, lupa, kapangyarihan, o nalibak niya, oras na dapat mong ibalik. Kasi kung bakit ang tao rin ay hindi siya makapagpatawad sa iyo, dahil lantaran na tinanggalan mo ng karapatan. At masakit yun sa kanya. Kaya dapat ang pagpapatawad ay lantaran na sasabihin mo, Muhammad, Ramadan na ngayon bro ha. Sorry na sa lahat ha. Magpatawad na tayo ha. Huwag yun ang sabihin mo, Muhammad, na, oo, magpatawad na ako sa'yo. Sabihin mo, bro, sandali, ano yung hinihingi mong kapatawaran? Kasi nagsasabi ka ng magpatawad. Sasabi ko, oo, pero meron ka pang 500 reals, hindi mo pa sa akin nabayaran. Hindi ko yung basta ibibigay sa'yo na magpapatawad sa'yo, libre. Ibigay mo muna, ha? Bro, anong hinihingi mo ngayon na pagpapatawad? Muhammad, alam mo, nanlibak kita ng isang araw. Nasabi ko na ganito ka. Patawad bro. Yun ang magandang pagpapatawad. Na klaro. Hindi yung dito sa Facebook na, marirelaitan, wow.
Magpatawad na tayo, uway, marirelay tayo. Pero dito pala sa puso na mayroon pang natitira na hindi ka lubusang nagpatawad kasi kinimkim niya ang lupa mo, ang bahay mo, ang pera mo, ang mga patungkol sa'yo. Gusto na saan ang pagpapatawad, mga kapatid? Si Allah sa buwan ng Ramadan ay magpapatawad. Ikaw pa kaya sa buwan na ito na hindi magpatawad? Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, alhamdulillah sa mga sandaling ito, sana napulutan natin ng aral. Bukas isang araw, Ramadan na, bilang panghuli. Kung magra-Ramadan tayo bukas o isang araw, baka meron nang nag-advance ngayon. Kung nag-ayuno ka ngayon, ibatal mo na yan, i-break mo na yan. Huwag ka nang mag-ayuno ngayon. Bukas, kasi dito sa Saudi Arabia ay tayo ngayon, titignan natin, after Maghrib, doon magdideklara. Ang kagandahan kasi dito, meron tayong isang gobyerno na kung anong sasabihin, yun lang yun. Hindi katulad doon sa Pilipinas, lalo na sa amin sa Marawi, isang lugar, isang napakaliit na Islamic City of Marawi, ang daming batas na dapat i-follow. Doon sa isang masjid, nag-ayuno sila. Dito sa isang masjid, wala pa daw. Yung isa, pumunta doon, aantayin niya ang Saudi Arabia. Yung isa, dito daw, nakita nila doon sa lugar nila. So, hindi nakuha yung unity. Mga kapatid, oo, gusto natin mag-ayuno. Pero ang pag-ayuno, may batas. Ang batas niya, ida ru'yatil hilal. Pag nakita mo yung buwan na papasok ang Ramadan, mag-ayuno kayo. Pag hindi nakita, fa in ghumma alaykum fa akmilul shahra kamilan. Bi 30 yawm. Pag nakita nyo na hindi niyo siya nakita dahil ito ay natakpan sa inyo, huwag kayo mag-ayuno. Ituloy nyo na yung Shaaban ay 30 araw. So, ang pag-ayon nyo ay sa isang araw na. Magkasabay-sabay na. Ustad, may katanungan, paano kung nakita sa Marawi? Diyan sa Saudi, hindi pa. Kung nakita sa Marawi, kayo na mga taga Marawi, mag-ayuno kayo. Kung nakita ninyo, nagdeklara ang mufti, nagdeklara si gobernador o sino yung mga sultan, mga dato pinagkaisaan, huwag nyo na antay ng Saudi Arabia. Kasi magkaiba ang oras natin. Importante ganun yun. Magkakaiba yun. Hindi pwede na magkakasabay-sabay. Minsan kung magkakasabay-sabay, mas maganda yun. Pero kung sasabihin mo na mauna may nauli, okay lang yun kasi ang pagsunod sa amir, pagsunod sa mufti, pagsunod sa isang leader ay wajib at mas kaaya-aya at mas mabuti. Hindi ko makalimutan noon, nung una, nandun ako sa Marawi, meron ako kamag-anak, pumunta ako sa palengke. Sabi ko, Bapa, Masya Allah, bumili ka, galing ka ng mga, ang daming, bumili pa siya ng mga dalag, aruan, mga pagkain. Kasi nag-ayuno kami ngayon. Ito ngayon, iuwi ko sa misis ko para lutuin niya. Sabi ko, Bapa, hari pumuasa, ada may laysulan. Bakit ka nag-ayuno? Hindi nakita ang buwan. Sa Saudi Arabia, hindi nakita. Dito sa Malaysia, Indonesia, hindi. Dito sa atin, ang gobernador pa natin, may, si Mustakbal yun yung gobernador na alim din. Walang nagdeklara. Kaming pamilya na idideklara ko sa kanila na mag-ayuno ngayon. Sabi ko, Papa, bakit ka nag-ayuno ngayon? Idideklara mo sa pamilya mo, kaya lang. Mas maganda na first trip. First trip daw siya. Ang pag-ayuno, kanabag ka ko first trip. Kanabag ka ko kalalay-lalag. Sama'an wa ta'atan. Kapangungunutan si iku Allah kukiatirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.